So, huli na. Samahan nyo ako. May itatanong tayo sa kanila. Ang pipiliin nyo naman ngayon ay base sa mararamdaman ninyo matapos nilang sumagot sa ating katanungan. Sabi nyo, kayong tatlo ay breadwinner na mekaniko. Ang tanong, kung may kukumpunihin kang sira sa pamilya mo, ano ito at bakit? Kung meron kang kukumpunihin o aayusin sa pamilya ninyo, ano yon at bakit? Ay, mag-start na. Parang ikaw yung kukumpunihin sa pamilya ninyo. At alam ko kung bakit. Kung meron kang, kasi di ba, ang dami mong ginagawa bilang breadwinner sa pamilya mo na napakaraming issues, napakaraming problemang hinaharap everyday. Ano yung issue sa pamilya nyo na kung meron kang gagawa ng paraan o aayusin? Ano yun? Maging masaya kami sa araw-araw na Ano po? lumilipas. Maliban sa? Maging masaya kami sa araw-araw na lumilipas na panahon. Bakit malungkot ba kayo lagi? Kaya kukumpunihin mo yon? Di naman po. Eh bakit kukumpunihin mo? Yung aayusin mo, parang, ano bang problema ng pamilyang to? Di ba? Yung ganon. Kasi lahat naman ng pamilya may pinoproblema o issue, ganyan. Wala naman kami problema sa pamilya Oh, namin. thank you. Bye. Bakit? Eh di, pamilya mo Pero- na yung perfect. Oh, yun, Wala may- kayong problema. Pero daw, may pero daw. May pero. Oo. Ha? Pero Pero- yung malaking problema namin ay financial talaga. Dahil marami kami magkakapatid. Dahil marami So, feeling mo, malaking bagay yung bilang nyo o dami nyo sa pamilya, kaya mahirap ang kondisyon ng pamilya ninyo. Opo. So, paano mo kukumpunihin yun? O ayusin yung Ano issue ayusin ninyo? daw? Naayos ko sa mga kaya ko at may bigay ko sa kanila na lahat. Kung kaya ko, gagawa ng paraan. Mahirap sabihin, hindi ko Sulat mo na lang. Okay. Okay, pasensya na at naabala ka namin ngayon, ha? Maraming salamat. Dito na Salamat tayo po. sa pangalawa. Nako, ito pa yung magagalitin. Kung meron kang kukumpunihin o aayusin na sira sa pamilya mo, kasi di ba yun ang ginagawa niyo bilang mekaniko? Maayos kayo ng mga sira. Sa mga pamilya, may ganyan din eh, di ba? Parang merong sira sa merong issue dun sa pamilya o problema. Ano yung uunahin mo o aayusin mo sa pamilya mo? Sa akin kasi yung simula nung nawala yung kuya ko noong 2011, ako na yung tumayo na ano dun eh, na breadwinner doon. Tapos yun nga, sana may katulong ako. Siya kasi yung panganay, tapos ako yung pangalawa. Siyempre yung mga gulang ko, ano lang naman, nanay ko. Tapos yung tatay ko, kumukumpuni ng mga electric fan, ganun. Eh, nung simula na nawala yung kuya ko, siyempre ako na yung tumayo. Tapos nagpandemya noon. Yung pandemya, nagtinda-tinda kami. Nag-aalok lang kami sa online para may discarding gawin. Tapos yung huli naman ngayon, yun nga, gusto ko lang buo lang yung pamilya kahit wala kang pera. Basta mayakap mo lahat ng pamilya mo, magkakasama kayo. Tapos yung last year nga, yun nga, nawala naman yung nanay ko. Kasi importante sa atin, dapat ilaalagaan natin yung mga magulang natin. Tapos yung katawan natin, kasi doon sila nawala sa mga sakit. Kaya dapat, unang-unang priority natin yung kalusugan natin. Tapos yung pamilya natin, magkakasama tayo kahit wala tayong pera. Okay. Pero alam mo, iwasan na rin natin sinasabi nyo, magkakasama tayo kahit wala tayong pera. Bakit gusto nating wala tayong pera? Kung pwede namang magkakasama tayo, tas meron tayo. Diba? Itaas natin ng konti yung ating goal. Diba? Hindi yung, okay na yan, kahit wala tayong pera, basta magkakasama. Ano yan eh, ang toxic na ng ganyang kultura at paniniwala sa lipunan na, okay lang yan, kahit madami tayo, 30 tayo sa bahay, kahit wala tayong makain, basta magkakasama tayo. Hindi na siya maganda. Diba? Kailangan, gusto nating magkakasama tayo and at the same time, meron tayong kakayahan na mabili ang ating pangangailangan, mapapakain at mabibigyan natin ng disenteng buhay ang ating mga sarili at ang pamilya natin. Itigil na natin yung mababang standard ng papumuhay na okay lang yan kahit wala tayo, basta magkakasama tayo. That's not okay. Diba? Kailangan nating, mas maganda yung magkakasama kayo para kapag nagkasakit ulit yung nanay mo,
may tumabili tayo ng gamot. Wala na po yung nanay ko eh. O, for sure, merong magkakasakit ulit. Ikaw mismo, gusto mo ba yung pag nagkasakit ka, magkakasama lang kayo pero hindi ka makakabili ng gamot? Mahirap po eh. Di ba? Mahirap. Kaya iangat din natin yung goals natin sa buhay. Yung ating mga gustong targetin, di ba? Huwag tayong masanay sa mababang standard na mini-maintain. Maraming salamat po, Thank you Kuya. po. Number 3. Po. Kung may kukumpunihin kang sira sa pamilya mo, ano ito at bakit? Siguro kung meron man, unang-unang kukumpunihin ko yung sa amin dalawa ng buso kong kapatid. Unang-una po kasi, simula nung namatay yung father ko, 2016 po, and nasa Taiwan po ako nun eh. And then, namatay po yung father ko, dahil yung kapatid ko po, since na yung father ko kasi meron kami pagtatalo bago ko lumabas ng bansa, yung kapatid ko is nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. So sa madaling salita po, sinisi niya po hanggang ngayon po, sinisisi niya po yung pagkamatay ng stepfather ko po siya kasi nag-start po kasi ako na broken family ako. And then siyempre broken family na rin po sila. Tsaka yung mga anak ko. Kaya yung mga bagay na gusto kong kumpunuhin, yung sa amin ng kapatid ko, the rest naman mo okay naman ho kami ng mother ko. Wala naman din kami, since wala na rin akong papa. And then, hiwalay din ako sa dati kong kinakasama. So, yung mga anak ko is broken family na rin. So, sa madaling salita po, gusto ko po talagang ayusin yung pamilya ko at mabuo ulit kami lahat. Yun na po. Maraming salamat. Relationship with the siblings. Malaking bagay yan ha. Yung, di ba, yung breadwinner ka na, pagod ka na sa trabaho, tapos may issue ka pa sa loob mismo ng bahay, nakakapagod lalo yun. Yung hindi kayo magkakasundong magkakapatid, sana nga maiayos ang iyong relasyon, magkaunawaan kayo ng kapatid mo at magkapatawaran kayo. Sa ikagagaan ng kalooban yung dalawa. God bless you. Thank you very much po. Halika na.